Nag-iba ng table si Christian. At pansin ko ay kanina pa siya umiinom. Nakita ko ang pag-aalala ni Lucy sa pinsan niya. Mukhang nakakarami na siya. Hindi pa, nasa kalahati pa lang siya, sagot ni Lucy. Kung noon buong gabi siya umiinom, at napapasok sa gulo dahil sa sobrang kalasingan, mabuti nga at meron ako para lagi siyang inilalabas sa kulungan. Nung wala pa kayo ni Ella sa buhay namin, never yan uminom, never ko yang nakitang umiyak, never ko yang nakitang nakipagbasag ulo, never yang naging mahina, pero nung dumating na kayo nagbago na ang lahat. Gaya nga ng sabi nila, once pinasok na ng babae o lalaki ang buhay mo magugulo ito, at doon ka na makakaranas ng mga iba't ibang pangyayari sa buhay. I'm very disappointed na naging ganun na siya ngayon. Yes, successful siya, pero sa kabila noon may dinadala siya na mahirap pakawalan. Tiningnan niya ako. Kung hindi mo siya mahal o walang pag-asang magbalikan kayo, diretsahin mo na siya, at linawin ang tungkol sa inyo, para parehas kayong makamove on. Tiningnan niya si Christian na lasing na lasing. Nagpaalam na sila Ellis at Lucy, babalik daw si Ellis para sunduin naman ako. Nakaupo lang ako dito nang lumapit ang papa ni Christian. Maari mo bang samahan si Christian sa kwarto niya, lasing na siya, ngumiti ako ng tipid. Susubukan ko po. Salamat, tumayo ako at napalunok. Lumapit ako kila Christian at tiningnan niya ako. Excuse me, Christian Terra na nakatingin lang siya sa akin. Christian, sinusundo ka na. Sabi ng kasama niya, I can manage myself. Sabi niya at kumuha pa ng inumin niya nil-inggan ko ang papa niya, na try ko pa daw. Christian, tinitigan ko siya. Okay, just this one. Nilagok niya yung isang bote at tumayo na, tinulungan ko naman siya. Kaya ko, inalis niya ang kamay ko at naglakad, sinundan ko naman kasi natutamba siya. Oh, kapit ka kasi sa akin, kinuha ko na yung kamay niya. Kumapit siya sa akin, at tumaas kami sa hagdanan, may pakay kaya hindi naman pala kaya. Binuksan ko na yung pintuan at pumasok na kami, ipinahiga ko siya sa kama pero naisama ako. Ay ano ba yan, inalis ko na yung kamay niya, at bumangon ako pero hinhila niya ako, ang hilig niyang manghila. Dito ka lang, mag-uusap pa tayo, bumangon ako pero hinhila niya uli ako. Bukas na pagtuwid ang utak mo. Tuwid ang utak ko, at kahit hindi utak tuwid na tuwid, nag-green bigla yung utak ko. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin, kasi baka hinihintay na ako ni Ellis. Are you going to file an annulment? Nakatingin ako ngayon sa kisame. Oo, mas okay kasi yun para makamove on na tayong pareho. Paano pag ayoko? Sabi niya, tsaka bakit ka makikipaghiwalay? Anong rason? Kumunat ang noo ko. Ano, bakit hindi? Hindi naman tayo, at naputol yung sasabihin ko, kasi bigla kong naisip yung nangyari noon. Pag ba pumayag ako sa annulment, magiging masaya ka na at mapapatawad mo na ako sa nangyari noon. Hindi ako agad nakaimik, at nakatingin lang sa kisame. Nung araw na sinabi sa'kin na wala ng pulse ang baby, ikaw agad ang iniisip ko, nung inalis na si baby sa tiyan mo bigla kang nag-flatline. Binubuhay ka nila, pero ayaw mo hanggang nangialam na ako, at pilit kitang binubuhay, doon ko lang nalaman na mahal na pala kita, kaya kahit pinipigilan ako ng kasamahan ko na tumigil na, kasi flatline ka pa rin hindi ako sumuko, hanggang pinagtulungan na nila akong ilayo sa'yo. Sobrang dismayado ako nang hindi kita mabuhay, hanggang biglang tumibok ang puso mo, akala ko mawawala ka na sa akin, pero nabuhay ka. Sobrang pagsisisi ko noon nung nalaman kong ako ang ama, pinairal ko ang galit ko. Kaya ko nagawa iyon sa'yo, I'm sorry sa ginawa ko noon, and I'm sorry sa paghusga ko agad sa'yo, gusto ko sanang sumubok muli, kaya hindi ako nagfa-file ng annulment, pero mukhang buo na ang desisyon mo. I hope you find your happiness to Ellis. Naghihintay pa ako ng sasabihin niya, pero nilingon ko siya at nakatulog na. Hindi ko alam kung bakit tumulo ang luha ko, nung nagkwekwento siya, pero nung sinabi niyang pilit niya akong binubuhay. Bumangon ako at tinitigan siya, paggising siya akala mo walang dinadala, at kung titignan mo napakalakas ng personality niya, pero deep inside napakahina niya. Inayos ko na siya at kinumutan, nilingon ko muna siya bago isinara ang pintuan. Nakita ko sila tita at tito na naghihintay sa paglabas ko. You both talk. Tumango ako at ngumiti, niyakap ako ng mama niya.
Sorry for the pain that my son gave to you, sabi ni tita, kumalas siya sa pagkakayakap. Kung ano mang desisyon niyo hindi na kami mangangialam, sabi ni tito. I'm sorry po, maghihiwalay po kami, napatango na lang si tito, habang si tita ay tumulo na ang luha niya. If that's what you think na makakabuti, we support you, ngumiti ako ng tipid, nagpaalam na ako at nasa labas si Ellis na naghihintay. Sorry, may inisikaso lang, ngumiti si Ellis at niyakap ako, hindi ko na din kayang pigilan pa yung luha ko, at niyakap siya ng mahigpit at umiyak. Akala ko talaga okay ako, pero hindi pa pala, andito pa rin yung sakit, pero nung nalaman kong mahal niya pala ako mas nasaktan ako. LSPOV. Simula nung birthday party na iyon, ay laging malalim ang iniisip ni Camela, kasama ko siya ngayon nagle-lunch. Camela, tinignan niya ako. May problema ba? Wala naman, may iniisip lang ako. Tungkol saan? Camela, andito ako pwede mong pagsabihan, napabuga na lang siya ng hangin. Samahan mo na lang ako mamayang gabi at mag-inuman tayo, tulad ng dati, napangiti ako. In ako dyan. Sige, sunduin mo na lang ako sa bahay ng 7 PM. Sige, kain na tayo, kumain na kami. Nagkanya-kanya na kami, papunta ako sa kumpanya nang makita ko si Lucy na parang may sinusundan, kaya sinundan ko naman. May tinitignan siya sa isang resto, kaya tiningnan ko, yung asawa niya naman na may kasamang babae, at sweet na sweet. Akala ko ba nasa ibang bansa yung asawa niya, kasi busy sa business nila, pero iba naman tong pinagbibisihan niya, kita ko ang pagpunas ni Lucy sa luha niya. Nag-kiss kasi yung dalawa, bilib din ako sa lalaki. Magkakaanak na pero ng babae, hinhila ko si Lucy papasok sa resto. Ellis, oy, tinignan nila kami, gulat pa siya nang makita niya si Lucy. Ayos yung halik sinuntok ko siya, sasampahan ka daw ng kaso ng asawa mo, at isasama pa ang kabit mo, maliwanag yung proof namin tinuro ko yung CCTV. Ayan pa ang mga tao, tinuro ko yung mga tao na nakatingin sa amin. Pag ba nagsampa ng kaso yung asawa niya, pwede ba kayong maging witness? Tanong ko sa kanila. Oo, halo-halong oo ang narinig namin. Sino? Sino ako? Ex niya na rumspito sa kanya, pero ikaw na asawa hindi marunong rumspito, tingnan mo nga yung tiyan niya binuntis mo, tapos pinakasalan tapos magbabae ka. Ayos ka guwapo ka. Wala ka nga sa kalahati ng guwapo ko, tumawa siya halatang nainsulto. Lakas ng loob ma'am babae hindi ka naman guwapo. Kinuwelyuhan niya ako. Kahit hindi ako guwapo may pera ako, natawa ako. Ako guwapo at may pera. Ano, susuntukan niya sana ako, pero inunahan ko na. Miss wala kang mahihita sa babaeng tulad niya, once na nabuntis ka niya iiwan ka din lang niya. Kaya isip-isip din hindi puro pera ang iniisip, inirapan ko sila at hinhila na si Lucy, pero nakatingin siya sa baba niya. Dugo. Ellis, mabilis ko siyang binuhat, pumara ng taxi. Kuya bilis, nawalan na ng malay si Lucy, pero patuloy ang pagdugo. Nakarating na kami sa hospital, at tinawagan ko si Christian, saka si Camela, sila lang kilala ko. Dumating na si Christian kasama ang parents ni Lucy, tiningnan pa nila ako. Asan si Lucy? Nasa loob pa, lumabas na yung doktor. Sorry pero kailangan niyang maras pa, umiyak ang mama ni Lucy, at biglang dumating si Camela. Si Lucy, the baby was gone, nanlaki ang mata niya. Nagising si Lucy, at nang nalaman niyang wala ang baby ay umiyak ito at nagwala, mahirap talaga mawalan ng baby. Nung araw na nakita kong nawalan si Camela ng baby, grabe din ang lungkot niya, hindi biro magdala ng baby tapos mawawala. Pinakalma muna nila si Lucy, nasa kwarto niya kaming lahat, at nakatingin kay Lucy. Napapailing na lang ako sa pagkadismaya. Anong nangyari? Tanong ng papa niya. Nakita ko lang siyang may sinusundan, at yung asawa niya na may kasamang babae, sweet and naghalikan pa nga, napapikit ang mama ni Lucy. Ako na ang bahala sa lalaking iyon, singit ni Christian. Sinuntok ko ng 2 beses, pero syempre hindi iyon enough, sabi ko. Ipapaayos ko agad ang annulment nila, sabi naman ng papa ni Lucy. Nagpaalam muna ang magulang ni Lucy, para kumuha ng gamit para may magamit si Lucy, habang nasa hospital siya. Walang sino mang nagsasalita sa amin,
At kaming tatlo ay nakatitig lang kay Lucy. Tumayo na si Camela, kuha lang ako ng kape. Samahan na kita. Tiningnan ko si Christian na tumungo lang, lumabas na kami. Nakakalungkot yung nangyari, akala ko perfect na yung kay Lucy, pero hindi pa pala. Kasalanan ko din yun. Kung hindi ako basta sumuko sana hindi siya ganito, tiningnan ako ni Camela. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo, mabuti palagi tayong nasa tabi niya. Kailangan niya tayo, tumungo ako, bumalik na kami at nakita namin si Lucy at Christian na magkayakap, umiiyak pa rin si Lucy. Lucy, tawag ni Camela, tiningnan kami kumalas siya sa yakap, at si Camela naman ang gusto niyang yakapin. Lumapit si Camela, ramdam mo yung lungkot nilang dalawa. Kaya mo yan, sabi ni Camela. Now alam ko na kung bakit ka lumayo dahil sa sakit, sabi ni Lucy, tinignan ko si Christian. Hindi lang naman iyon, lumayo din ako para hindi mawala yung natitirang pagmamahal ko sa sarili ko, sagot ni Camela. Pero gaano man kasakit yan, kailangan mong magpakatatag. It not yet the time para mabuhay ang baby, kasi daw nasa tamang lalaki at tamang panahon daw yun, sabi niya pa. From now on I will always think twice, when it comes to choosing a guy, napangiti ako. Hindi na umiiyak si Lucy, salamat kay Camela para kausapin at kung anong mga gagawin niya. Tahimik lang si Christian sa gilid, kanina pa ito ganito. May tumawag sa phone ni Lucy, pinakita niya, yung asawa niya kasi tumatawag, nagdalawang isip pa nga kung sasagutin niya, pero sinagot niya, at ni loudspeaker pa. Tiningnan namin si Christian, mukhang, walang hiya ka Christian, alam ni Lucy ang ginawa ng pinsan niya. You deserve it, maling tao ang niloko mo, sagot ni Lucy sabay pinatay yung phone, tiningnan niya si Christian. Murahal mo BA, thank you. Camela POV. Hawak ko na yung annulment papers namin, napabuntong hininga ako. Akala ko ba ito ang gusto ko? Bakit nagdadalawang isip na ako, pero mas makakabuti ito sa amin, lumabas na ako at pinuntahan siya sa kumpanya niya. Miss, andyan ba si Mr. Bustamante? Yes po, sagot nung babae. Pwede pakisabi na andito si Mrs. Bustamante, nilingon ko yung nagsalita, isa sa kainuman ni Christian nung birthday party ni Tito. Hi, ngumiti ako ng tipid, hindi ko alam kung tama pa bang tawagin ako ng ganon. Si Christian ba? Nasa taas, tara samahan kita. Tumungo at pumasok kami sa elevator. Christian really loves you. Habang nakatingin sa likod. Ha, look, nanlaki ang mata ko, yung wedding photo namin nakapost sa hallway ng kumpanya, seryoso. Nagulat kami na ikakasal na siya nung time na iyon, kasi wala naman siyang seryoso na karelasyon noon, pero nung sinabi niyang this girl fits the mine, doon namin nasabi na si Christian nakahanap ng tamang babae para sa kanya, and when we saw you doon lang namin napatunayan na, oo ikaw na nga. Pasensya na, madaldal ako. Bihira lang talaga ma-in love yung lalaki na iyon, kaya nagulat lang kami, bumukas na yung elevator. Sige mauna na ako, sa taas pa si Christian. Sige. Sagot ko, bumukas na din ang elevator, saka ako lumabas. I want to talk mister, naputol ang sasabihin ko nung bumukas yung pintuan niya. Tiningnan ko yung babae, pumasok na ako, come in. Take your seat. Umupo ako pero yung tibok ng puso ko nagwawala na naman, magbibigay lang ng papel ganito na yung puso ko. Bakit? Nilingon ko siya, ngumiti ako ng alinlangan. Nagugutom ako. Ha? Suska ano ba itong sinasabi ko? Teka magpa-deliver ako ng food. Tumawag na siya, Camela kumalma ka nga. So andito ka para kumain. Ha, na-miss din kita. Ay oo nagutom ako at ito ang naisip kong puntahan. Nakatingin siya sa akin, lumapit sa akin at kinuha yung papel na hawak ko. Hinablot ko ito at tinago sa likod. Ano ba itong ginagawa ko? Hindi ito resto para pumunta ka dito, sabi niya. Tumayo ako tina-timing niya kasing kunin. Hindi para sa yuta. Tsaka ito lang talaga yung malapit na pwede kong puntahan, sagot ko, lumapit siya. Umurong naman ako patalikod, hanggang na corner na ako, hinarang niya ang isang kamay niya. Tell me bakit ka andito? Yung titig niya nakakawala ng konsentrasyon, naramdaman kong hinawakan niya ang likod ng bewang ko. Teka pumunta lang ako para makikain, sabi ko habang iniiwas ang tingin. Really? Oo, nakatitig lang siya sa akin.
at dahan-dahan na lumapit, napapikit naman ako. I miss you too, bulong niya, yung puso ko malalaglag na. Hindi ko kaya ang lapit niya sa mukha ko, nang may kumatok buti na lang lumayo siya, pero kinuha yung papel na hawak ko. Itinaas niya para hindi ko makuha, sabay bukas sa pintuan, iniabot sa akin yung mga pagkain. Ipinatong ko na yung mga pagkain sa mesa, naalala ko yung papel. Tiningnan ko si Christian na nakatingin sa papel, napapikit na lang ako. Annulment, sabi mo hindi para sa akin ta, hindi na lang ako umimik. Camilla, oh, bakit hindi mo binigay sa akin agad? Lumapit siya sa akin at may hawak na ballpen. So I'm going to sign this right. Hindi ako umimik, nakatingin lang ako sa kamay niya, na ready to sign. Okay, sinulat na niya ang name, naikuyom ko ang kamay ko habang nasa ilalim ng mesa. Natapos na niyang isulat ang name niya, ngayon naman ay pipirma na siya, parang kinurot yung puso ko na nakikitang pinipirmahan niya. Done, napalunok ako at ngumiti. Okay, kukunin ko yung papel, pero nakadagan ang kamay niya, tiningnan ko siya na nakatingin sa akin. Hindi ka ba muna kakain? Sabi mo nagugutom ka, ha? Oo, umayos ako ng upo at kumuha ng pagkain, kumain na din siya. Kamusta na pala si Lucy? Para iwas awkward, she's good, nasa tabi niya lagi ang parents niya, tumungo ako. Ikaw kamusta ka? Tiningnan ko siya, ha? Ako, sabi ko. Camilla bakit ka ba kinakabahan? Hindi ko din kasi alam. Kung bakit ako kinakabahan, nadidistract ako sa presensya niya. Tapos na ako. Tumayo na ako at kinuha yung bag ko. Wait, nilingon ko siya. May nakalimutan ka ah. Oo yung annulment, lumapit ako at kinuha, pero nakadagan pa rin yung kamay niya. Yung kamay mo. One question Camilla, before I let you go, nakatitig siya sa akin. Minahal mo ba ako kahit ni Katie Ting lang? Nakatitig lang ako, hindi ko mapigilan mangilid ng luha. Yes, pinakawalan niya na yung papel, kinuha ko na at naglakad. Sakto naman ang pagbagsak ng luha ko. Bubuksan ko na yung pinto ng pinigilan ni Christian, kinuha yung annulment at pinunit. You're hurting yourself, sinamon ko siya ng tingin. I hate you. Like as I said, hate me as long as you want, but don't leave me. Niyakap niya ako, bumuhos na lang yung luha ko. I hate you. Pinagsusuntok ko ang likod niya. Let's start a new Camilla. Tumigil na ako sa pagsuntok. Hinayaan ko na lang siyang yakapin ako, hindi ko alam pero parang ayoko din ituloy yung annulment. Nasaktan ako oo, pero ang laki ng naibigay sa akin ni Christian, at hindi ko kayang mahiwalay sa kanya, hindi pa ako nakaka-move on sa pagmamahal sa kanya. I love you, sabi niya. Habang yakap ako, hindi na ako umimik at niyakap na lang siya. Christian POV. Nasa office pa rin kami, nagwo-work ako habang siya nagpo-phone. Nag-usap na kami na hindi na kami maghihiwalay, we decided na sumubok muli. Sana this time ay mag-work na, tiningnan ko siya na busy sa phone niya. Sir, si Miss Cindy nasa labas. Nilingon ako agad ni Camilla, napangiti na lang ako sa reaksyon niya. Tell to her that I'm with my wife. Kung may sasabihin siya sabihin niya na lang sa'yo. At sabihin mo na lang sa akin, sabi ko, tumungo yung secretary ko at isinara na ang pintuan. Hanggang ngayon, tanong niya, tumayo ako at lumapit sa kanya. Guwapo kasi ang asawa mo, umupo ako sa tabi niya, at sumandal sa balikat niya. Sir sabi niya buntis siya. At ikaw ang ama. What? I never touched her? Tiningnan ako ni Camilla. Never ko siyang ginalaw. Promise, sabi ko kay Camilla, nakatingin lang siya sa akin. Andyan pa ba siya? Tanong ni Camilla. Yes ma'am, tumayo si Camilla at lumabas, kaya sumunod naman ako. Oh hi Camilla, ngumiti si Camilla. Hi, do you have proof na si Christian ang ama? Tiningnan ako ni Cindy at ngumiti. I have here, may ipinakita siyang video na andin ako at siya, never. Wala nga akong alam sa video na ito. Can I have a copy? Kasi ipapa-investigate ko kung totoo, once kasi na nagsisinungaling ka, kakasuhan kita at papreskon ako. Saka sasabihin na ang artistang ito ay gumagawa ng kwento, para lang mapunta sa kanya ang isang taong hindi naman siya gusto, naningkit ang mata ni Cindy.
You tricked me with this. So sa tingin mo sa second time na gagawin mo, uubra pa ulit. Magkaroon ka naman ng konting delkadisa sa katawan mo, nakakahiya na kasi, sabi pa ni Camela. Kung buntis ka man wala dito ang ama niyan, at wag mo nang ipilit pa na si Christian ang ama, tumalikod na siya at pumasok sa office. Christian, tawag ni Cindy. Never show your face. Hindi kita gusto, at hindi ikaw yung tipo ng babae na gugustuhin ko. Sabihin sa guard na ban na siya sa lahat ng kumpanya ko, tumalikod na ako pero hinawakan niya ako sa kamay. Christian please, iniwan ako ng ama nito, at ikaw lang ang pwede kong pagkapitan, pakiusap niya. Hindi ko nakasalanan iyon, ginawa niyo yan. Pag iniwan ka, meron ka pa naman, pero sinasabi ko sa'yo kasalanan ang ipatanggal ang bata, maging responsable ka, inalis ko ang kapit niya sa kamay ko. Christian. Isinara ko na yung pintuan, nagtinginan kami ni Camela. Alam mo pala ang ginawa niya. Tumango siya. Sinabi ni Ellis, kung bago lang sa'yo maniniwala ka talaga. Di ba kaya nga nabiktima ka, sagot niya. Sorry. It's okay. Mahirap kalaban ng desperadang babae. Sabi mo nga gwapo ka ngumiti siya. Kaya nga, napakahirap maging gwapo. Natawa kami nang tumunog ang phone ko, si Lucy. Hello. Kita tayo sa chill bar at 8 p.m., isama mo si Camela. By, kumunot yung noo ko, tiningnan ko si Camela. Sino yun? Si Lucy, kita-kita daw tayo sa chill bar ng 8 p.m., sabi ko. Ha? Anong meron? Nagkibit balikat ako. Pumunta na lang tayo. Umupo na ako sa upuan ko, at nagpatuloy na magtrabaho. Uuwi na ako, no? Reklamo niya. Christian ang boring dito. Wala ka din naman gagawin pag uwi mo, kaya dito ka na lang. Basta uuwi ako. Tiningnan ko siya. Okay, uwi na lang tayong dalawa, nabigla siya. Anong? Bakit? Mag-asawa tayo. May bahay tayo, kaya uuwi tayo sa bahay natin, tumayo na ako. Teka Christian, wala pang alam si mama at ang magulang mo. Mas okay na kausapin muna natin sila, bago tayo magsama uli, umupo na lang ako uli. Okay, sagot ko, nagpatuloy na ako sa ginagawa ko. Christian, hindi ko siya pinapansin, lumapit siya. Oo na, bukas magsiset ako ng dinner para sa ating lahat, sabihin na natin doon, ngumiti siya. Okay kaya ngayon uuwi muna ako, sunduin mo na lang ako mamaya. Tumango ako. Okay bye na, tatalikod na siya pero hinhila ko yung bewang niya, at dinampihan ko ng halik. Ano yun? Kiss. Sige na, bye. Bye ingat, umalis na siya. Masaya ako na nagkabalikan na kami, pero kinakabahan ako kung anong sasabihin ng mama ni Camela, kita ko ang tingin niya sa akin noon, at yung galit niya noon. Sana matanggap niya pa rin ako kahit ganun ang nangyari. Gabi na at sakto para sunduin ko si Camela, mabilis akong umalis sa kumpanya, at sumakay sa kotse, malapit na ako nang makita ko si Camela at Ellis na nasa labas, heto na naman yung selos. Huminga ako ng malalim, at umabanti pa rin, nakita nila ako. Bumaba ako sa sasakyan at hinalikan si Camela, tinignan ko si Ellis na seryoso ang tingin sa akin. Tara na, baka hinihintay na tayo ni Lucy, tumango si Camela, pinagbuksan ko ng pintuan at pumasok si Camela, pagkasara ko sa pintuan ni Camela ay hinarap agad ako ni Ellis, kumunot ang noo ko. Wag mo nang ituloy ta, sabi niya, kung mahal mo siya. Mahal ko siya kaya nga tinuloy ko sagot ko. Hindi ako sumasang-ayon. Hindi ikaw ang magdedesisyon yan, at nakapagdesisyon na din si Camela na mananatili sa akin, naglakad na ako at pumasok sa kotse. Anong sinasabi ni Ellis? Wala, sagot ko, inandar ko na yung kotse. Nakarating na kami, at andan na nga si Lucy, naka-order na din siya. Tumabi si Ellis kay Lucy, tatabi sana kay Camela pero hamarang ako. Sa wakas dumating na din kayo, ang tagal niyo, reklamo ni Lucy. Ano bang meron at nagtawag ka, tanong ni Ellis. Wala, na-miss ko lang kayo, kaya heto gusto kong magpakalasing tayo, at huwag kayong mag-alala kasi may driver tayo pag nalasing tayo, kaya only drinks until we can. Tinaas ang bote at nakipag-cheers kami, ginagawa niya lang para makalimot, at alam namin iyon.